Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 pataas at umaasa sa inyong SSS pension, makinig kayo ng mabuti dahil mayroon akong napakahalagang balita tungkol sa inyong November pension release na baka hindi ninyo alam. Alam ko po na mahirap ang buhay ngayon, mahal ang bilihin, tapos may mga bagyo pa tayong dinanas kamakailan. Kaya naman ang SSS ay gumawa ng isang special arrangement para sa atin. Ang ika-13 buwang pensyon ninyo at ang Disyembre pensyon ay inilabas na ng maaga noong Nobyembre 29 para sa mga pensioners na ang date of contingency ay nasa unang 1 hanggang 15 ng buwan. Ibig sabihin, kung kayo ay qualified, dapat nakatanggap na kayo ng doble na pensyon ngayong buwan na ito, hindi lang ang regular monthly pension ninyo, kundi kasama na rin ang 13th month pay ninyo. Pero huwag kayong mag-alala kung hindi pa kayo nakakatanggap dahil may second batch pa na inilabas noong December 4 para sa mga pensioners na ang date of contingency ay nasa 16 hanggang last day ng buwan. Ang tanong na ngayon, qualified ba kayo? Gaano kalaki ang nakatanggap ninyo? At mayroon bang mga hidden benefits na baka hindi ninyo pa na-enjoy? Dito ko kayo tutulungan ngayong araw na ito dahil maraming seniors ang nawawalan ng pera dahil hindi nila alam ang buong proseso. Una sa lahat, pag-usapan natin kung magkano ba talaga ang average na pensyon na natatanggap ng karamihan sa ating mga retirees. Base sa mga latest data ng SSS, ang average monthly pension ng mga retirement pensioners na edad 60 hanggang 89 na taong gulang ay umaabot sa mga 4,923 piso bago pa man ang mga susunod na taon na pensyon increases. Pero alam ninyo ba na mayroon ding minimum pensyon? Kung kayo ay nag-contribute ng at least 10 taon o 120 buwan sa SSS, ang minimum pension ninyo ay 1,200 piso, pero kung umabot kayo ng 20 taon o 240 buwan ng kontribusyon, ang minimum ninyo ay 2,400 piso. Maraming seniors ang hindi alam na may automatic na additional benefit din silang natatanggap na 1,000 piso on top ng regular pension simula Enero 2017. Kaya kung ang computation ng pension ninyo base sa formula ay 3,500 piso, ang actual na natatanggap ninyo monthly ay 4,500 piso dahil sa dagdag na 1,000 piso na yan. Ngayon, pag-usapan natin ang 13th month pension na yan na kaka-release lang nitong November. Simula December 1,988, ang SSS ay nagbibigay na ng 13th month pension sa lahat ng pensioners every December. Pero ngayong taon, advance na nila itong ibinigay kasama ng December pension as early as November 29 bilang Christmas gift at tulong din sa mga pensioners na naapektuhan ng mga bagyo. Kung kayo ay retirement pensioner o survivor pensioner, ang ika-13 buwang pensyon ninyo ay katumbas ng inyong regular monthly pension. Halimbawa, kung ang regular pension ninyo ay 5,000 piso buwan-buwan, ang nakatanggap ninyo ngayong Nobyembre ay 10,000 piso na, 5,000 piso para sa regular Disyembre pension at 5,000 piso para sa ika-13 buwan. Pero kung kayo naman ay total disability pensioner, ang ika-13 buwan ninyo ay equal sa monthly pension ninyo pero walang medical allowance na kasama. Mahalaga rin na malaman ninyo na kahit ang mga anak ninyong tumatanggap ng dependence pension ay entitled din sa 13th month pension. At kung kayo ay partial disability pensioner na may pension duration na at least 12 buwan, eligible din kayo. Pero tandaan po natin, maraming pensioners ang nawiwili sa pera na ito at nakakalimutan ang mga importante detalye. Una, kung kayo ay nag-avail ng advance 18 buwang pensyon noong unang nag-apply kayo ng retirement benefit, ang ika-13 buwang pensyon ninyo ay ibinigay pa rin
Pero sa Disyembre, ika-4 na release. Ang advance 18 buwang pension option na yan ay pwede ninyong piliin upon filing ng initial retirement claim at ibig sabihin nito ay makukuha ninyo in advance ang unang 18 buwan worth ng pension ninyo in lump sum pero may discount na preferential interest rate. Maganda ito kung kailangan ninyo ng malaking pera agad for emergency or business. Pero kailangan ninyong mag-isip mabuti dahil after 18 buwan, wala na kayong monthly pension na matatanggap for that period. Pag-usapan din natin ang mga payout schedules para alam ninyo kung kailan dapat dumating ang inyong pera. Ang SSS ay may 2 batch ng payout every month depende sa date of contingency ninyo. Ibig sabihin, yung date na nag-start ang inyong pension eligibility. Kung ang date of contingency ninyo ay within 1st to 15th day ng buwan, kayo ay first batch at usually nakakatanggap kayo around end of the month or first few days ng next month. Kung naman ang date ninyo ay ika-16 hanggang huling araw ng buwan, kayo ay ikalawang batch at nakakatanggap kayo usually few days after first batch. Ang pension ninyo ay credited directly sa UMID card ninyo na enrolled as ATM. O kaya sa preferred disbursement account na nakaregister ninyo through Disbursement Account Enrollment Module or DAEM sa My SSS portal. Kung wala kayong UMID card enrolled as ATM at wala ring registered disbursement account, baka delayed ang payout ninyo, kaya mahalaga na ayusin ninyo ito. Mayroon ding mga seniors na tumatanggap ng pension through non-PESONet participating banks or kaya through checks. Kung kayo ay isa sa mga ito, usually mas matagal bago dumating ang inyong pera, mga December 4 onwards para sa non-PESONet banks. At kung check ang gamit ninyo, ang SSS ay nag-request na sa Philippine Postal Corporation na bilisan ang delivery ng checks sa inyong address. Pero honestly, mas mabilis at mas safe kung magpapa-enroll kayo ng UMID as ATM o kaya mag-register ng bank account sa DAEM para automatic at secured na ang payout ninyo. Ngayon, ang hindi alam ng marami, mayroon ding mga deductions na pwedeng mangyari sa inyong pensyon na baka magulat kayo kung bakit mas maliit ang natanggap ninyo kaysa inaasahan. Una, kung meron kayong unpaid SSS loans, particularly short-term member loans, kahit hindi pa expired ang term of payment as of contingency date, yan ay deducted in full from the proceeds ng retirement benefit ninyo. Maraming pensioners ang nagtataka bakit binawasan ang lump sum or initial pension nila, yun pala may outstanding loan pa pala sila nakalimutan na nila. Pangalawa, kung may mga overpaid pension dahil namatay na ang dependent, nag-asawa na ang anak, o nagkaroon ng trabaho ang beneficiary pero hindi nag-report sa SSS, pwede rin kayong magkaroon ng deduction sa monthly pension ninyo to recover yung overpayment. Kaya mahalaga na i-update ninyo agad ang SSS kung may mga pagbabago sa status ng inyong mga dependents para hindi kayo magkaroon ng problema in the future. Isa pang importante detalye na dapat ninyong malaman, ang SSS pensyon ay may guaranteed period na 60 buwan o 5 taon. Ibig sabihin nito, kung sakaling mamatay ang pensioner within 60 buwan mula sa simula ng buwanang pensyon at walang primary beneficiaries, ang secondary beneficiaries ay entitled sa lump sum benefit na equivalent sa total monthly pension corresponding sa balance ng 5 taong guaranteed period, excluding dependents pension. Halimbawa, nagsimula kayong makatanggap ng pensyon Enero 2023 na 5,000 piso buwanan, tapos namatay kayo Setyembre 2025, yan ay 33 buwan na nakatanggap kayo. Ang balance ng guaranteed period ay 27 buwan pa. So, ang secondary beneficiaries ay makakatanggap ng 135,000 piso in lump sum. Hindi alam ng maraming pamilya ang guaranteed period na ito kaya hindi nila nakaka-claim ang benefit. Para sa mga may dependent children, mahalaga rin na malaman ninyo na ang bawat qualified dependent ay entitled sa 10% ng monthly pension ninyo, maximum of 5 dependents lang. Ang dependent child ay dapat legitimate,
legitimated, legally adopted, o illegitimate child, at dapat below 21 taong gulang, maliban na lang kung congenitally incapacitated. Kung ang anak ninyo ay nag-live-in relationship bago mag-18 taong gulang, pwede pa rin siyang makatanggap ng dependence pension, pero once maabot ang 18 taong gulang, dapat tumigil. Na maraming parents ang hindi nag-update ng SSS pagdating sa changes sa status ng anak nila, kaya nagkakaroon ng overpayment issues later on. Ngayon, pag-usapan natin ang mga practical tips kung paano ninyo mape-maximize ang inyong SSS retirement income. Una, kung kayo ay malapit na mag-anim na po, pero kulang pa kayo sa 120 buwanang kontribusyon, pwede pa kayong mag-continue as voluntary member para makumpleto ang 100 at 20 buwan at makapag-qualify sa buwanang pensyon sa halip na lump sum lang ang matanggap ninyo. Mas maganda ang monthly pension dahil lifetime benefit ito, habang ang lump sum ay one-time payment lang. Pangalawa, kung kayo ay may choice kung kailan mag-retire, consider ninyo na mag-extend ng work or contributions hanggang 65 taong gulang o mas matanda pa. Bakit? Dahil mas marami kayong contributions, mas mataas ang average monthly salary credit ninyo at mas malaki ang pension ninyo. Plus, kung hindi kayo separated from employment bago mag-65, mas flexible ang retirement options ninyo. Pangatlo, siguruhing updated ang lahat ng inyong information sa SSS. Ang address ninyo, phone number, email, bank account details, lahat yan dapat updated para walang problema sa payout at walang mawawalang communications from SSS. Maraming pensioners ang nawawala ng importante updates or benefits dahil outdated ang kanilang contact information. Pang-apat, kung hindi pa kayo naka-enroll ng UMIDI as ATM or disbursement account, gawin ninyo ito as soon as possible. Pwede ninyo itong gawin online through My SSS portal. Hindi na kailangan pumila sa SSS office. Mas secured at mas mabilis ang payout pag electronic compared sa checks. May magandang balita din ako para sa inyo. Base sa recent announcements ng Department of Finance and SSS, mayroon na pong pension reform program starting September 2025. Ang programa na ito ay magbibigay ng annual pension increase sa lahat ng 3.8 milyon pensioners for 3 sunod-sunod na taon mula 2025 hanggang 2027. Ang retirement at disability pensioners ay makakatanggap ng 10% increase, habang ang death o survivor pensioners ay 5% increase. Halimbawa, kung ang current pension ninyo ay 4,923 piso buwan-buwan, after the first year increase ay magiging 5,415 piso na yan, after second year ay 5,957 piso, at after third year ay 6,548 piso. Yan ay total increase na 1,625 piso o 33% in 3 taon. At ang maganda pa dito, walang contribution increase sa same period. Ibig sabihin, ang pension increase ay hindi dahil sa dagdag na contributions, kundi dahil sa magandang financial performance ng SSS investment portfolio. Para sa mga seniors na 80 taong gulang at pataas, may special review din ang SSS ng guidelines para sa Annual Confirmation of Pensioners o ACOP. Alam nila na mahirap para sa mga matanda na 80 pataas na pumunta pa sa SSS office every year para mag-comply. Kaya sila ay nag-develop na ng additional means for ACOP compliance, including home visits ng SSS personnel. As of end of 2024, may 157,493 pensioners na above 80 years old, kaya priority nila na siguruhing tuloy-tuloy ang payout sa kanila without hassle. Mayroon ding bagong program ang SSS na tinatawag na My SSS Pension Booster. Ito ay additional retirement savings program on top ng regular SSS pension ninyo. May 2 types ito, yung mandatory na Workers Investment and Savings Program o WISP at yung voluntary na WISP Plus. Ang target interest rate nito ay 7.2% as of end of 2024. At ang minimum monthly contribution ay 500 piso lang. Kung kayo ay working pa
at gustong mag-increase ng retirement income in the future, consider ninyo ang pension booster na ito. Hindi pa ito directly applicable sa current pensioners, pero ang mga anak ninyo na working ay pwedeng mag-avail nito para mas secured ang kanilang future. May ilang tips din ako para sa inyo kung pupunta kayo sa SSS office for any concerns. Una, mag-appointment online muna through My SSS para hindi kayo matagal maghintay. Pangalawa, dalhin ninyo lahat ng requirements at valid IDs para one-time visit lang. Pangatlo, kung may tanong kayo, tawagan ninyo muna ang SSS hotline sa 1455 o mag-email sa wasaptayo@sss.gov.ph para malinawan kayo bago pumunta sa office. Pang-apat, kung mahina na ang katawan ninyo at hirap na pumunta, pwede ninyong pagawain ng inyong trusted family member, pero kailangan ng special power of attorney para legal ang representation. Para sa mga tumatanggap ng social pension from DSWD, importante na malaman ninyo na ang SSS pension at social pension ay magkaiba. Ang social pension ay para sa indigent seniors na 60 anyos at pataas, mahina at may sakit, at walang pensyon mula sa gobyerno gaya ng SSS, GSIS, PVAO, or pribadong siguro. Ang social pension ay 500 piso monthly lang at ang budget nito ngayong 2024 ay nagdouble na to 49.80 bilyon covering over 4 na milyong indigent seniors. Kung kayo ay tumatanggap ng SSS pension, hindi na kayo qualified for social pension dahil may government pension source na kayo, pero kung kulang ang SSS pension ninyo at truly indigent pa rin kayo, pwede kayong mag-inquire sa DSWD kung may other assistance programs na pwede ninyong i-avail. Sa pagtatapos, gusto kong bigyan kayo ng isang checklist ng mga dapat ninyong gawin para ma-maximize ang inyong SSS pension. Una, verify ninyo kung tama ang amount ng natatanggap ninyong pension using SSS Pension Calculator sa website nila. Pangalawa, check ninyo kung naka-receive na kayo ng 13th month pension ngayong November or early December. Pangatlo, i-update ang lahat ng personal information at contact details ninyo. Pang-apat, enroll ng UMID as ATM or disbursement account kung wala pa. Panlima, i-report agad ang any changes sa status ng dependents ninyo. Pang-anim, attend ng ACOP yearly para hindi masuspend ang pensyon. Pampito, bantayan ang announcements ng SSS for pension increases at new programs. At pangwalo, huwag mahiyang magtanong or mag-seek ng assistance from SSS kung may hindi kayo maintindihan. Mga kababayan kong seniors, ang SSS pension ay fruit ng inyong years of hard work and contributions. Karapatan ninyo ito at deserve ninyong makatanggap ng tamang amount at on time, huwag hayaang mawala kahit isang piso dahil sa lack of information or hindi pag-comply sa requirements. Gamitin ang lahat ng available resources, technology, at assistance na inaalok ng SSS para ma-secure ang inyong kinabukasan. At kung mayroon kayong kilalang seniors na baka hindi aware sa mga information na ito, i-share ninyo sa kanila. Tulungan nating isa't isa na ma-maximize ang ating mga benefits para mas comfortable at secured ang ating golden years. Salamat po sa inyong pakikinig at sana ay nakatulong ang information na ito sa inyo.